Kaya po idadako na mga minamahal ko sa pag-aaral po ng banal salita ng mahal na Panginoon. Inaanyayahan po tayong lahat ay tumayo, magbigay galang sa salita ng Diyos. Dadalhin po ng ating beloved ordained preacher, Kuya Andy Viñas. Amen. Praise the Lord. Gilbisyo, ang beloved Preacher Lito Lumagi. Everybody say, praise the Lord. Praise the Lord. Taas ng kamay, tayo po'y tumalangin. Opo, nagilang Diyos, sa malang sa Panginoon, Panginoon. Maraming salamat sa iyo sa dakilang pagkataong kaloob mo sa amin. Sa araw ito nga tinipon mo naman kami dito sa sambahan, sa midweek service, malang Panginoon, upang mapurihan ka namin salamatan sa lahat ng kabutihan, pag-ibig, mamahal, proteksyon, gabay, tagumpay sa aming buhay. Lord, patawarin mo kami sa mga sumbuhan, nagulang, nagasalang kamali sa puso, isipan, damdamin. Lord, anoint me, Lord, I cannot do anything without you, my God, but only my wisdom and understanding. Anoint me to the first prayer and proto prayer as our beloved parents in the Lord. I can make us out in the sense in their midst right now, believe, and that's the destruction of the devil, Lord, right now. In Jesus' name. Amen. Praise the Lord. Palakpakan natin ang Diyos, maminamahal. Of God, first of all, the highest praise, glory and thanksgiving, majesty. To only to our loving God, our Savior, give double honor and respect to our beloved parents in the Lord, and always remembering and treasuring and cherishing their blessed preaching and teaching po about the beloved Pastor Almeida, and beloved stand Pastor Lina Almeida, and all greetings to the whole blessed Almeida children and all the beloved and all their beloved families, and also my beloved wife, my children, my co-workers, my co-preachers, and to all of you, my dearest brothers in Christ, sa lahat po natin mga webcast viewers sa buong daigdig na nantabay sa mga sandaling ito dito po sa live streaming ng CDO. Palakpakan natin ulit ang Panginoon. Praise the Lord. Everybody, praise the Lord. Mga minamahal, sino pong pinagpapala? Sumigaw ng praise the Lord. Lahat tayo ay pinagpapala dahil palagi tayong makasamba sa Diyos. Ay dati ang panahon na mawala yung Ebanghelyo. Magkaroon ng closed gospel. Hanap-hanapin ng mga tao, mapapagod sila sa gahanap, to and fro, from the east to the west, to the south, hanapin lamang ng salita ng Diyos. Kung magbigay comfort, hindi na po matagpuan. Tayo po, habang may salita ng Diyos pa, may sambahan pa, makasamba pa tayo, bigyan natin importansya ito, mga minamahal. Dahil napaparating na po tayo, mga minamahal, sa ginatawag na end time. Hindi lang natin malaman, mga minamahal, alam nyo, nangyari sa buong daigdig, ito po'y nakasulat sa Biblia. Magtaasan ng mga bilihin, mga presyo, sa lahat ng mga ekonomiya, kagubot, away, gera, nasa Biblia na po yan, mga minamahal. Hindi nyo lang naramdaman. Parang wala lang sa atin dahil mayroon tayong Diyos na nag-comfort sa atin, mga minamahal. Pero sa ibang mga tao na wala na sa Diyos, gabi hindi na nila maintindihan. Paano na ibalanse ang buhay nila? Grabe sa Luzon, grabing ulan, grabing baha, mami na pinsala, dito mainit pa rin sa atin. Mga minamahal na kapag anniversary pa tayo, nakapili natin beloved children, grabing mga nagkaroon ng spiritual revival, grabe, ang mga, kahit grabing pagod, hindi mo maramdaman yung pagod dahil sa presensya ng ating mahal na Panginoon. So yan ang kailangan natin, yung comfort from the Lord. Kaya pag wala na tayong Holy Spirit na makasamba, pagod na tayo. Sabi nga sa Ecclesiastes, yung mga young men ay mapapagod sila, hindi lang, they are weary, hindi lang malaman, to and fro, hanapin ang salita ng Diyos. Hindi lang makita. Ngayon, pinagpala pa tayo. Kaya huwag tayo magpatamad-tamad, maglingkod sa Diyos, Wednesday, Friday, Sunday, dito tayo sa gawain ng ating Panginoon. Huwag natin palaging bigyan diin yung mga material ng bagay sa lupa. Dahil pagdating ng panahon, yung ating mga kayamanan, yung ating mga material things, na po hindi natin yan madala sa langit. Ang ating madala, tayo lang, yung ating nagawang mabuti, katwiran, kabanalan, at pagsunod sa Diyos. Iyon ang ating madala sa langit, ipresenta natin sa langit. Lahat ng mga bagay sa lupa, wala tayong madala. Wala tayong madala. Kaya minamahal, kayang madala natin yung ating sinseridad na paglingkod sa Diyos. Palakpakan natin yung Panginoon.
Kaya minamahal, ang ating Bible study ngayon ay itong na divine commitment in serving God. Divine commitment. Dapat ang bawat Kristiyano mayroon tayong ginatawag na divine commitment in serving the Lord. Ano ibig sabihin ng divine? Ito po ay dakilat banal. Commitment, pangako. Dapat mayroon tayong banal, dakila na pangako, bibitawan sa Diyos yung paglingkuran natin ang Panginoon. Amen ba? Kaya pag makulangan, wala kang divine commitment sa iyong sarili para sa Diyos, parang easy-easy ka lang. Parang wala kang pakialam. Kung gusto mo sumamba, gusto mo hindi, gusto mo magbigay, gusto mo magpakamanal, sa iyo lang yan. So kailangan magkaroon tayo mag-focus tayo dito. Magkaroon tayo ng divine commitment in serving God. Banal na pangako sa sarili natin, hallelujah, paglingkuran natin ang Panginoon. Ang ibig sabihin ng divine commitment is a wholehearted, taos puso, a wholehearted, steadfast, resolved, rooted in His grace, rather than human convenience. Ang ibig sabihin ng divine commitment sa Panginoon ito po, a wholehearted. Ibig sabihin, taos puso, steadfast, yung maging matatag, matibay, resolve, maayos, rooted, may mga nangangugat na. Amen? Amen. May mga ugat, rooted in His grace. Nangugat na sa grasya ng ating Panginoon rather than human convenience. Ano ba human convenience? Sarili mong taong kaginawaan, relax ka lang masyado, rather than human convenience. Kasi tao, marami talagang conveniente sa buhay yan. Ito, human convenience sa ginawaan ba? Kung medyo pinagpala na, maganda ng trabaho, maganda yung buhay, marami ng income, so parang kampante na. Parang lahat na pangailangan na okay na siya. Human convenience. Amen? Kaya kung gusto niya sumamba, okay lang. Marami naman akong pera. Amen ba? Pinagpala naman ako. Kaya yung palagi sumasamba, yung palagi humingi sa Diyos yan, Lord, papalain mo ako. Palaguin mo trabaho ko, negosyo ko. Yun. Kaya ako, wala, pinagpala na ako eh. Hindi natin malalam ng lahat nating tinatanggap sa buhay, all our success that we have now and we receive from the Lord, tandaan natin, hindi po yan sa atin. Pinahiram lang ng Diyos sa atin yan. Amen? Your work, your job, your business, pinahiram lang ng Diyos sa atin yan. Dahil wala atin dito sa lupa. Wala tayo dito. Lumabas tayong hubad, halikabok, inihipan lang tayo ng Panginoon, kaya nabuhay tayo, tinawag tayong living soul, para mabuhay sa lupa. Time will come, kukunin yung buhay natin, balik ulit tayo sa halikabok. So may madala ba tayo? Wala! Wala tayong magdala. It's nothing. Kaya magkaroon tayo ng divine commitment in serving God. Ulitin ko, divine, dakila o banal na pangako natin na paglingkuran natin ang Diyos. Ang ibig sabihin, taos puso, matatag, matibay, maayos, nakaugat sa magitan ng grasya ng Diyos, hindi dahil sa ating kumpampante lang tayo at kasaganahan. Sabi ng Biblia, base nito sa 1 Corinto 15:58, basahin natin sa Biblia. In 1 Corinthians chapter 15, verse 58. Praise the Lord. Sa aklat ng unang Korinto, kabanata 15, ang talata ay 58. Kaya nga, mga kapatid kong minamahal, kayo'y magsitatag, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang inyong gawa sa Panginoon. Palakpakan natin, Diyos. Tandaan nyo to. Anong sabi ng 1 Corinthians 15:58? Kaya nga, mga kapatid kong minamahal. Imagine,
nakiusap si Pablo. Kayo'y magsitatag, ayong itatag yun, steadfast, huwag makilos, na laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Laging sumasagana sa gawa ng Panginoon. Anong ibig sabihin? Kailangan palagi ka sa gawain ng Diyos. Palagi mong sambahin ang Panginoon. Sumasagana ka sa gawa ng ating Panginoon. Amen ba? Yamang nalalaman ninyo na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa Panginoon. Kaya may masagana man tayo sa gawain ng Diyos, alam natin, hindi mabaliwala at mawalang kabuluhan yung ating ginagawa sa ating mahal na Panginoon. Tayo rin mag-aani ng lahat ng bagay na tinatanggap natin. Gumagawa tayo ng kasaganahan sa pagsunod sa Diyos, paglilingkod sa Panginoon, pagsamba sa ating Panginoon, pagsunod sa kanyang looban. Nakikita ng Diyos at malaman mo yan pag inuna mo ang ating mahal na Panginoon. Sabi ito, yamang nalalaman na hindi walang kabuluhan ang iyong gawa sa ating mahal na Panginoon. The Lord know that and He sent us. Alam niya. Hindi natin mahigitan ang Diyos. We cannot outgive God sa mga pagpapala ibigay sa atin. Trabaho ka lang ang trabaho. Steadfast in serving the Lord. Amen ba? Sa English, pakibasa sa English. 1 Corinthians chapter 15, verse 58. May English ka? Tagalog lang. Dito sa screen. Sabi dito, the true service required us to be immovable and abounding in the works of the Lord, knowing our labor is never in vain. Sabi na, nalaman natin, ang paglingkod sa Diyos, hindi matarog, hindi makilos, immovable, hindi yung paiba-iba, papunta-punta kahit saan. Ngayon mainit, bukas malamig. Ngayon sa samba, bukas hindi sa samba. Sabi dito, true service required us to be immovable. Ang totoong pagserbisyo ni required nga, tayo po, hindi po tayo immovable. Hindi po tanggal-tanggal. Hindi palipat-lipat. Amen. Hindi atras abanti. Immovable. And abounding in the works of the Lord. Masagana sa gawa ng ating Panginoon. Dahil alam natin, knowing that our labor is never in vain in the Lord. Alam natin ng ating mga sakripisyo, ang ating puspusang paglilingkod, ang ating ginagawa sa ating malapay na pagsiservisyo, hindi po ito mabaliwala sa ating mahal na Panginoon. Lahat yan nakarikod sa langit. Time will come, aanihin mo yan. Pag doon ka na sa harapan ng Diyos, makita mo yung malaking screen, ipakita ng Diyos. Ito, Robert Apos, ito yung mga ginagawa mo. Gawa, sabi nila, sumasagana ka sa gawa ng Diyos. Always abound in the work, ipakita ng Panginoon. Yun. Araw-araw, nangungumpay ka. Pinapakain yung mga kambing. Grabing sakripisyo mo, halos walang almusal, walang panangalian. Maglilinis ka pa ng bahay, ng pastoral house, grabe, pagod na pagod ka. Nakikita ng Diyos yan. Lahat. Pagdating ng panahon, malaking reward mo sa Diyos. Sabihin ng Panginoon, anak, pumasok ka sa loob ng Panginoon. Pumasok ka sa aking kaharian. Ikaw nga tapat na aking alipin. Come into the joy of your Lord. Pasok ka sa kagalakan ng iyong Panginoon. Lahat ang ginagawa, our labor, matutuwa ang Diyos. Pasok ka sa kagalakan ng Panginoon. Pag nagawa natin kalubos, matutuwa ang Diyos, magagalak ang ating Panginoon. Knowing that our labor is not in vain in the Lord. Kung paano tayo sumasagana, paano tayo sumunod sa kalooban ng Diyos. Nakikita rin ng Panginoon kung palagi ka nagpaputol ng buhok mo. Nakikita ng Diyos yan.
Lahat ng ginagawa mo, hindi ka makatago, Diyos. Sa Biblia sumasagana ka sa gawa ng Diyos. Pero ka ngayon, atras abante ka, sumusupak ka sa gawa. Nakikita ng Diyos yan. Ang iyong pagkakawatan ng Espiritu, nakita ng Diyos po yan. Ang iyong walang kabalaanan sa gawas, nakikita ng Diyos po yan. Yung iyong pagsupak sa kaluman, nakikita ng Diyos yan. Lahat nakita ng Diyos. No man excuses. Kaya maminmal, pagdating ng panahon, pagharap natin sa hukuman ng Diyos, bibilangin ng Diyos, ipakita siya isa-isa. Ito yung mga ginagawa mong katigasan, ipakita ng Diyos. Balansehin ng Diyos. Kasi judgment, babalansehin ng Diyos. Kung mas marami ang nagawa mong mali, sabi ng Panginoon, I'm sorry, pasensya ka na. Hindi ka pwede makapasok sa langit. Dahil mas maraming ginawa mong kamalian. Doon ka na lang kay Satanas. Diba? Masakit po yon. Wala namang gusto mapaimpyerno, kaya naglingkod tayo sa Diyos. Kaya wag natin haluan ng hindi mabuti ang paglingkod natin sa Diyos. Maging sincero po tayo. Kaya ngayon pa lang, magkaroon ka na ng kadakilang pangako mo sa Diyos sa paglingkod sa Kanya. Magkaroon you create now a divine commitment in serving the Lord. Baka nakulangan ka na sa paglingkod sa Diyos. Baka gagawin mo na ngayon, Lord, I promise. Magano ng pangako sa iyo, paglingkuran kita ng taos puso. Matatag, matibay, maayos, nakaugat nga paglingkod sa iyong grasya at biyaya. Hindi po para sa aking kapakanan, hindi para sa aking kaginhawaan lang. May mga Kristiyano kasi nahanap palaging comfort nila. Sariling comfort, human convenience. Dapat ang harapin mo yung comfort mo sa pagsagawa ng gawain ng Diyos. Sumasagana dapat ka sa gawain ng ating Panginoon. Dahil lahat na ginagawa natin, hindi mabaliwala. Kung si Bisaya pa, hindi mawalay pulos. For as much as we know that your labor is not in vain in the Lord. Di naman tayo makapalakpak. The call to steadfast service. Ang tawag ng matatag, matibay na pagsiservisyo sa Panginoon. Kailangan naka-anchor in grace ka. Yung anchor, naka-angkla ka. Amen? Naka-angkla ka sa grasya ng Diyos, hindi ka talaga makawala. Parang barko ba pagdating na pagduong dito, naka-angkla. Kahit anong unos bagyo, hindi makawala. You anchored in grace. Our drive to serve flow on what God has done for us. Ang atong drive, ang ating pagtrabaho, ang paglingkod sa Diyos, ito po yung flow niya. Is from what God done for us. Kung ano ang ginawa ng Diyos sa atin, ng grasya, biya, pagpapala, yun dapat ang sundin natin. Hindi po yung ating mga duty. Maglingkod ka lang, magsimba ka lang. Di ako'y choir member, kailangan mag-duty ako. Ako ay finance choir, ako ay may duty ako sa church. Halimbawa, kung wala ka na duty, so you cannot serve the Lord because wala ka ng duty. Kaya tanawa nyo, the call to steadfast service, naka-angkod ka sa grasya ng Diyos. Your drive to serve flows on what God has done for you. Ano bang ginawa niyo para sa atin? Terribly. Hindi natin mabilang. Linigtas tayo sa kamay ng kaaway, pinagaling karamdaman natin, binago, pinagpala tayo, nakatapos kwila, nakatrabaho. Oh, grabe everything! What God has done for us. Not just duty. Hindi dahil may obligasyon tayo sa church. Sunod, moving past convenience. Kailangan napakabilis ng iyong convenience, kaginawaan sa buhay. Kaya the true disciple chooses obedience even when it costs our comfort. Ang totoong disipulo, sumusunod sa Diyos na tinuruan, inaralan ng Panginoon. Pinipili niyang pagsunod. Kahit pa malhirap, mabigat, magastos, it cost as our comfort. Ngunit ginagawa mo pa rin, sundin ang kalooban ng Diyos.
Active devotion. Kailangan active ang devotion mo. Ano active? Buhay! Buhay ang pagpupuri mo, buhay ang pagkabalaan mo, buhay ang pagbibigay mo, buhay ang pagsimba mo. Active ka! Hindi pa hinahina, hindi pa luya, palaging palagi ka, sagana ka sa gawain ng Diyos. Buhay! Active devotion. Buhay ka magpupuri. Pagdating sa sambahan, huwag kwentuhan sa katabi mo. Chismisan kayo sa katabi nyo. Kaya matapos ang gawain, wala kang nadawang presensya. Nakalagat yung mga mata. Para kang patay nga hindi maintindihan, nga mahininga naman. Kaya yung patay na may hininga, zombie yun. Kita mo yung zombie sa TV, Robert? Paano ba lumakad yung zombie? Kaya dapat buhay na pagpupuri. Buhay na pagsamba. Dahil panampalataya na walang gawa, ito'y nanatili hindi kompleto. Kulang. Faith without action remains incomplete. Kulang. We must be doers of the word. Kailangan tayo, tagasunod tayo sa salita ng Diyos na ating napapakinggan. Hindi lang takapakinig. Be doers of the word. Kung anong salita na pakinggan mo, gawin mo. Sundin mo. Hindi lang takapakinig ka lang. Gawin mo. We must to be a doers of the word. Mapalakpakan pa natin ang Diyos. Everybody, service the Lord. Kaya mga minamahal, ang